Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal al-qiyamatul kubra, nadratun fi nususil yawmil akhir fi kutubi ahlil kitab. Itinimabatayan tungkol sa araw ng paghuhukom, tungkol sa kabilang buhay, na mula sa mga kasulatan ng ahlul kitab. Siyempre tinutukoy dito na kutubi ahlul kitab, yung kung ano na lang yung natitira ngayon. Kasi wala naman tayong alam kung ano yung original na kanilang mga kasulatan. Pero siyempre, bagaman na bago at napalitan yung mga kasulatan na yon, meron pa rin natitirang mga bakas, mangilan-ngilan, sa tunay na ipinangaral ng mga propeta, lalong-lalo na tungkol sa mga paniniwala sa kabilang buhay. La syakka anna al-kutab as-samawiyah allati anzalaha al-haqqu tabaraka wa ta'ala kanat tazkur nususaha bidikril yawmil akhir wat takhwifi minhu wat tabshiru bima addallahu lil mu'minina bihi fi jannatin na'im wa tahdiru minan nari wa ahwali al-qiyamah. So walang duda na ang mga aklat daw na ipinababa ni Allah. Yung kutub samawiya na tinutukoy, mga aklat na nanggaling sa langit. Ito yung mga kasulatan na ibinaba ni Allah ang katotohanan, mabiyaya at kataas-taasan siya. Lahat ng ito ay napupuno ng mga teksto. Mga teksto tungkol sa araw ng paghuhukom o tungkol sa kabilang buhay. Nababanggit dito, ganyan din yung takwif. Kumbaga, tinatakot tayo ni Allah sa pamagitan ng mga ito. Tinatakot tayo, ibig sabihin, kukuha tayo ng aral mula rito. At nagbibigay siya ng magandang balita sa mga mananampalataya sa pamagitan ng mga talata na ito tungkol sa paraiso ng kaligayahan at nagbababala siya laban sa impyerno at ganyan din ipinapabatid dito yung mga nakakatakot na mga kaganapan sa araw ng paghuhukom. Ito yung katatakutan natin. Hindi sinasabi ng tao. Katakutan natin araw ng paghuhukom. Sige, maniwala yung mga tao kay Tuko. O, di ba? Lahat sila, magsama-sama pa sila magkampihan. O, palayasin nila tayo lahat sila, magsama-sama sila. Sama na nila yung mga pulis. Lahat-lahat sila. O, ano naman ngayon? Wala bang araw ng paghuhukom? Wala bang araw ng paghuhukom? Meron. Wala bang impyerno? Meron. Wala bang paraiso? Meron. So lahat ng ito ay nilalaman, kumbaga yung mga talata tungkol sa araw ng paghuhukom at kabilang buhay, nilalaman ng mga kasulatan ng mga Kristiyano para sa layunin na ito. Kasi isa lang naman ang akida ng mga sugo, lahat-lahat. Mula sa kauna-unahang propeta hanggang sa kahuli-hulihan, ganito ang kanilang mga pinangaral. Illa anna hadihil kutub tara'a alayha tahrifun kathir. Sa mga aklat na ito walang duda na naglalaman ng lahat ng ito tungkol sa kabilang buhay. Liban na lamang na ang mga aklat na ito ay nagkaroon ng maraming mga pagbabago. Yung mga aya, pinalitan, dinagdagan, yung mga talata nito, o kaya binaluktot sa translation at iba pang mga nangyari. Wadahaba kathirun min nususiha allati tata'arrad al-yawm al-akhir. Sa yung yawm al-akhir, nawala na sa marami sa mga aklat na ito. Mga binubura nila. Fafit Taurati, sa Torah daw, allati tunsabu ila Musa, la najid illa nassan wahidan yasrahu biyawmil akhir. Sa Torah, lalo na, isang talata na lang talaga ang natitira tungkol sa kabilang buhay. Isang talata. Wala na tayong iba pang matatagpuan. Samantalang, iniugnay ang Torah kay Musa alayhis salam. Siyempre, unang ipapangaral ni Musa alayhis salam sana yung kabilang buhay. Pero nasaan ang kabilang buhay? Doon sa Torah. Ang natira na lang sa Torah, puro tungkol sa halal at haram. Yun lang nilalaman halos ng Torah. Tas kasaysayan ng angkan ng Israel.
pero nawala na si Allah. Kumbaga yung kabilang buhay, tungkol sa kabilang buhay, yung kapangyarihan ni Allah nawala na. Ang kinuwento na lang doon, kasaysayan ng angkan ng Israel na sila ay anak ng Diyos. Yun na lang ang natitira sa Torah. Wa huwa fit Taurati as-Samiriyah sarihun lilgaya. So merong mga kopya ng Torah na kumbaga yung ngayon na kopya ng Torah na usually ang kinikilala sa Torah yung lumang tipan. So dapat sana naglalaman ito ng mga ganito, pero yun nga nawala na ang mga ito. Fafi Safar Tatnatain al-Ishtira al-Isha al-Thani wa Thalathun min at-Taurat as-Samiriyah. Yung Samaria, yung Samaritan na kopya ng Torah doon sa Palestine, at yung Arabiya na kopya ng Torah. So doon sa kanilang aklat na ito, yung Pentateuch na tinutukoy, kasi kung yung Old Testament, kumbaga yung Torah doon, sa Old Testament, ang pinaka iniugnay sa Torah, yung Pentateuch. 5 libro ito, kaya tinawag siyang Pentateuch. Greek ito na salita eh, Penta, di ba? Pentagon, 5 side. So Pentateuch, 5 libro. Yung naunang libro ng lumang tipan. Yung Genesis, Deuteronomy, Numbers, at yung iba pa. So yun yung ina-attribute bilang tawag doon yung yung Torah ni Musa. So doon daw sa kopya ng Samaritan na Torah, so nababanggit ito. So doon daw sa Hebrew na Torah, wala nang masyado nababanggit tungkol sa kabilang buhay. Pero doon sa Deuteronomy, yun ngay natitirang aya tungkol sa, o talata, tungkol sa kabilang buhay, doon sa Deuteronomy 32, 34 to 35, doon sa Samaritan na Torah, malinaw na binabanggit ito. At itong Arabic dito, ito yung official na Arabic na translation ng Samaritan na Torah. Kasi may mga Kristiyano naman na Arabo eh. So ito yung sabi, alaysa huwa majmu'an indi maktuman fi kazaini. Ngayon ko papakinggan ninyo ito, Arabic ito, di ba? Ang layo niya sa Quran eh, hindi siya tunog Quran. Tong Torah na ito, na kahit Arabic siya, hindi siya tunog Quran. Iba talaga, kakaiba talaga ang Quran. Kahit hindi ka Arabo, pag papakinggan mo binasa yung Quran, at ito hindi Quran, parehong Arabic, makikita mo yung distinction nilang dalawa. So sabi daw doon sa Torah na yon, alaysa huwa majmu'an indi, hindi ba titipunin ang lahat ng yan dito sa akin? So, kumbaga si Allah daw yung nagsasalita dito. Hindi ba't lahat ng yan titipunin? Lahat ng bagay sa araw ng paghuhukom. Titipunin sa akin at ikinukubli. Maktuman, kumbaga kinukubli, fi kazaini. Kumbaga kinukubli o nakatago sa aking imbakan. Ila yawmil intikami wal mukafa'a. Sa araw ng paghihiganti at paggagantimpala. So tinutukoy siguro dito, hindi lahat ng bagay specifically, kundi yung mga talaan ng mga gawain. So balikan natin na. Alaysa huwa majmu'an indi? Kung tinutukoy dito sa konteksto dito yung mga gawain ng mga tao. Hindi ba lahat ng mga ito ay nakatipon sa akin? Ibig sabihin nilista lahat ni Allah. Maktuman fi khazaini, at ang mga gawain ninyo ay nakatago sa aking mga imbakan. Ila yawmil intikami wal mukafa'a, hanggang sa araw ng paghihiganti at paggagantimpala. Waktun tazilu aqdamahum, sa araw na madudulas ang kanilang mga paa. So ito yung binabanggit. Pero doon sa Hebrew na Torah, halos ganito naman yung pagkakasabi rin naman. Pero yung nga lang, eto na lang talaga yung aya na natitira doon o talata. Puro kasaysayan na ng angkan ng Israel. So doon sa Ibraniya na Torah, alaysa dalika maknuzan indi maktuman alayhi fi kazaini. Lin nakmatu wal jazao fi waqtin tazullu aqdamuhum.
pareho ng kahulugan, pero magkaiba ng mga salita. Kasi nangyayari dito, 'di ba Samaritan na Torah yung nauna, tas Hebrew yung pangalawa. Parang translation na lang ito nung isa pa eh. So, ultimo yung mga naunang kopya ng Torah, hindi siya nasa iisang wika lang. At actually, ang tinranslate ng mga Kristiyano na mga kopya ng lumang tipan, hindi naman galing sa Hebrew o sa Samaritan na Bible eh, o na Torah. Galing sa Griego. Kaya nga Pentateuch, yung pangalan nung pinanggalingan nila. Pentateuch. At yung Ebanghelyon, Greek din yun eh. At yun ang tawag nila sa Injil, Ebanghelyo. Sa pareho lang nung kahulugan. Hindi ba lahat ng mga ito ay nakatago sa akin? At nakakubli, nakaimbak sa aking imbakan. Sa akin ang paghihiganti at paggagantimpala sa araw na o sa oras na madudulas ang kanilang mga paa. So pareho nang sinabi. فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة. Pero meron lang subtle na difference dito na kung pagmumuni-munihan natin. So doon daw sa Torah na Samaria, yung Samaritan na Torah, malinaw yung Yomul Intikam wal Mukafa'a, araw ng paghuhukom, araw ng paghihiganti at paggagantimpala. Intikam, paghihiganti, Mukafa'a, paggagantimpala. Pero dito sa Hebrew na Bible, nawala yung araw. So ganun pala. So nawala yung hindi mo na siya maiintindihan katulad ng pagkakaintindi do sa Samaritan na Torah. Yung Samaritan na Torah, maintindihan natin yung binabanggit dito ni Allah araw ng paghuhukom, yung kabilang buhay. Maktuman fi kasaini ila yawmil intikami wal mukafa'a. Pero dito, sa Hebrew na Bible na Torah, maktuman alayhi fi kasaini linnakmatu wal jaza'u. So wala nang tinukoy na araw. فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة. So doon sa Samaritan na Torah, malinaw. Yung araw ng paghukom ang tinutukoy dito na Yawmul Intikam wal Mukafa'a. Amma nasal Ibraniya fa innahu yajizu an yakuna al-intikamu fid dunya. Samantalang yung pangalawang Torah, yung Hebrew na Bible, maintindihan natin na dito sa mundo mangyayari itong nakma at jaza, yung paghihiganti at paggagantimpala, hindi sa kabilang buhay. So maaring yajisu an yakuna al-intikamu fid dunya. So, syempre, maaari rin naman babaloktotin nila yung kahulugan, ibahin nila, bibigyan nila ibang interpretasyon. Wa yajisu an yakuna fil akhirah, maaring mangyayari sa kabilang buhay. Walidhalika fa inna sadukiyin, dahil dito yung mga Saduseyo, yung mga Saduseyo, di ba, yung isang sekta ito ng mga Hudyo. At sila yung, kumbaga, isa sa mga pinaka-nag-aangkin na sila daw yung nasa matuwid. At silang mga Saduseyo, sila yung mga laging nakakabanggaan ni Isa alayhis salam. Tingnan nyo yan ha. Pati mga propeta, nakakabanggaan nila yung mga nagbabanal-banalan. So, ito yung mga ipokrito. Kumbaga, yung mga pinunong panrelihiyon na ipokrito, yung mga Saduseyo. Isang sekta sila ng mga Hudyo na kumbaga nag-aangkin, pinakamatindi, doon sila nakikilala eh. Pinakamatindi silang mag-angkin ng kabanalan. Diba? Madalas silang nakakabanggaan ni Isa alayhis salam. So nga, balikan natin yung fitna. Propeta na ito propeta, pero siya nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan. Pinagbibintangan na nagdudulot ng fitna. Tayo pa kaya? Propeta na maasum, pinangangalagaan ni Allah, pinagbibintangan ng pagdudulot ng fitna sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Tayo pa kaya? So naman yung daranasin natin, normal yun. Normal. Kasi kung tayo, hindi tayo titigil sa kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, ganun din yung masamang tao, hindi sila titigil sa kasamaan. Walang surprise doon, wala nang kakaiba doon. Hanggang sa dulo ng panahon, mananatili ang hidwaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Dahil kung titigil tayo, wala na, pare-pareho na tayong parurusahan ni Allah katulad doon sa natalakay natin doon sa naunang hadith.
maaring lahat-lahat ay parurusahan ni Allah kapag hindi nag-utos ng kabutihan at nagbawal sa kasamaan ang mga tao. Actually nga yung kahulugan ng hadith na yun, kahit isang grupo lang nila, hindi sila lahat ang inoobliga. Kasi yung mga gumagawa ng masama, hindi naman yan mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan, 'di ba? Lalabanan pa nila yun. Pero kung at least merong isang grupo ng tao o merong kahit isang tao lang, kahit pagtulungan pa nila yun, inshallah sa pamagitan ng tao na yun, hindi sila isusumpa ni Allah lahat-lahat. Pero kapag wala, pare-pareho silang nananahimik o pare-pareho silang sumasang-ayon sa kasamaan, wala na. Kasumpa-sumpa na silang lahat. Kasumpa-sumpa na silang lahat. So ito yung mga Saduseyo. At napakasama ng mga ito. Napakasama nila. Nga yung mga Sadukiyin, yung mga Saduseyo. Minal Yahudil ladina la yu'minuna illa bitawrati Musa al-Ibriya la yu'minuna bil ba'thi wan nusyur. Aliyadu billah. So itong mga Saduseyo, so yung kakaibang paniniwala nila, dahil sila mga ano ito, panatiko. Ito yung mga panatiko talaga ni Musa alayhis salam. Kumbaga, inaangkin nila si Musa lang daw yung kanilang susundin. At ang binabasa lang nila yung Hebrew na Torah. Kasi yung Samaritan na Torah, nandun naman yun sa hawak ng iba pang mga sekta ng mga Hudyo. So kahit sila merong iba-ibang version ng Torah. Parang yung mga Kristiyano, may iba-ibang version. Ngayon may version na naman ng New Testament, di ba yung pangbading. So ganun sila, ganun din yung Torah. So hindi sila naniniwala sa araw ng paghuhukom. Hindi sila naniniwala sa araw ng paghuhukom at sa pagkabuhay muli. Li adami wujudi dalalatin tadullu alal ba'thi wan nusyur. Hindi rin sila naniniwala sa araw ng paghuhukom at pagkabuhay muli. Dahil sa kawalan ng dalil na specific sa araw ng paghuhukom doon sa kanilang aklat. Tungkol sa kabilang buhay, wala. Yun nga yung Hebrew na Bible. Kung meron man, 'di ba? Sa Samaritan na Torah. Pero doon sa Hebrew na Torah, wala talaga. Walang nababanggit na anuman. Amma asfarul anbiya al-ukhra fi at-taurati fa fiha ba'da an-nusus allati tusarrihu bil ba'thi wan nusyur. Kasi nga doon sa naunang mga libro ng Old Testament nga, yung Pentateuch, wala talaga. Wala. Tinanggal nila. So maaring dahilan din doon, yun nga, impluwensya ng mga sekta na katulad nito, yung mga Saduseyo. At meron din kalaban yung mga Saduseyo nga, yung mga Pariseyo, na nakakabanggaan din ni Isa alayhis salam. Ganyan mangyayari sa mga Muslim eh. Kung di tayo naninindigan sa katotohanan, lilitaw yung mga sekta at mamamayani sila. Yung mga kulto, mamamayani sila. Wow, dito di ba? Pag hindi tayo nanindigan sa katotohanan, mamamayani dito yung kulto nito ko. Mamaya propeta na yan. Tumatanggap pala yan ng wahi. Ayon sa kanilang paniniwala. Ginawa na nilang Diyos yan eh. Diyos na hindi pwedeng questionin yung kanyang mga ginagawa. Matindi pa sa propeta, matindi pa sa kalifa. Matindi pa sa kalifa. Sa iba pang mga aklat ng mga propeta, na iba pang mga propeta sa Lumang Tipan, ay malinaw na nagbabanggit naman dito. Basta doon sa Pentateuch, yung unang aklat doon sa Lumang Tipan na inuugnay sa Torah, wala na. Wala na. Pero dito sa iba pang mga nakasulat, Fafi Safari Daniel, doon sa aklat ni Daniel, yun nga, di ba yung mga sahaba nakahukay pa sila ng kopya nito? Pati yung bangkay na hindi naagnas na kanilang kumbaga pinagsususpetyahan na bangkay ng isang propeta kasi hindi naagnas. At posibleng si Daniel din yun mismo. Sabi, kathiruna minal rakidina tahta turab yastaykidun haulai ilal hayati al-abidiyah wa haulai ilal ar wal isdira'u al-abadi. Ang pangit pakinggan, di ba? Hindi katulad ng ano, pagka nasanay ka nakikinig ng Quran. So sabi, marami daw ang tulog. Tulog sa alabok ng lupa at kalaunan ay magigising. Kathiruna min rakidina tahta turabi yastaykidun. Marami daw sa mga rakid,
mga nakahiga, tulog sa ilalim ng lupa, nakalibing, ang gigising, yastaykidun. Haulai ilal hayati al-abidiyah. Sila'y gigising patungo sa buhay na walang hanggan. At ang tinutukoy dito na buhay na walang hanggan, hayatul abidiyah, yung paraiso. Paraiso. Pero ang iba naman, kapag binuhay silang muli, kapag nagising sila sa pagkakatulog, wahaulai ilal ar. Pero ang iba sa kanila ay dun sa ar, mapupunta. Wal izdira'u al-abadi. So sila ay gigisingin o bubuhayin muli patungo sa kahihiyan at panghabang panahon na izdira. Yung izdira, ano ito eh? Kumbaga pangahamak. Pangahamak. So, ibig sabihin nga din dito, kahit dito sa aklat ni Daniel, so malinaw na ang parusa sa kabilang buhay ay hindi lang physical, psychological din. Psychological. Pero may kahihiyan na pagdurusahan nila habang panahon, waliyadu billah. At gayon din, wafi safaril mazamir, yarkurul hashra ilan nari. At sa iba pang mga aklat doon sa mazamir, ano ito, yung salmo. Nababanggit daw yung pagtitipon ng mga tao, hashra ilan nar, patungo sa impyerno. Sa titipunan sila. Parang ano, di ba? Yung parang doon sa Suratul Zumar, titipon yung mga tao, grupo-grupo, patungo sa paraiso, patungo sa impyerno. Sabi, mitlul ganami ilan nari yusakun. Katulad daw ng mga tupa o kambing, sila patungo sa impyerno ay itutulak, ipagtutulakan. Al-mautu yarahum, na ang kamatayan daw ay kumbaga maninila sa kanila. Kumbaga parang ano, katulad ng kung paanong yung baka kumakain ng damo, baka kambing kumakain ng damo. Yung apoy ganun din yung gagawin sa katawan nila. Ganun yung gagawin sa katawan nila. Wayasuduhum al-mustaqimuna gadatun. At ang matutuwid daw ay mga, kumbaga, yasuduhum, mamumuno sa kanila sa umaga. Mamumuno sa kanila sa umaga. Wasuratuhum tabla walhawiyatu maskanan lahum. At doon sa impyerno, siguro matutuwid dito yung tinutukoy, mga anghel na silang mga mamamahala sa impyerno. At doon sa impyerno, itong mga tao na itatapon sa impyerno, mabubulok o mawawasak, madudurog ang kanilang mga katawan dito. At ang impyerno, ang kanilang magiging tahanan. So malinaw dito sa ibang bahagi ng Lumang Tipan. Pero doon sa yung Pentateuch, wala, yung unang 5 libro. Gayun din sa Bagong Tipan naman, wafi Injil Luka, doon kay Lucas, isyaraton ila adabil kabar. Nababanggit dito yung isang nagpapahiwatig sa parusa sa libingan. So nababanggit dito, wamatal gani wadufin farafa'a aynayhi fil hawiyati wa huwa fil adab. Ang mayaman daw kapag mamamatay ay ililibing. Pero paggising niya, pag nagkamalay siya, pagtingin niya sa taas, impyerno ang kanyang makikita. So, ibig sabihin, bakit ito inignay dun sa parusa sa libingan? Kasi doon sa libingan, wala ka pa naman sa impyerno, di ba? Pero pag bubuksan ka doon ng pinto o bintana sa impyerno, doon pa lang mararamdaman mo na yung init. Mararamdaman mo na ang init. Falmakburu min ahlil fujuri yakunu fil adabi wa yara al maq'ada wa yara maq'adahu minan nar. Yung ay makasalanan ay nasa parusa. Doon sa libingan kapag nakita na niya ang kanyang pwesto sa apoy. Wal hawiyatu hiyan nar. At ang hawiyan na tinutukoy dito ang impyerno. Ganyan din wafi Injil Matta, sa Injil ni Mateo. Kung ang iyong kamay at paa ay magdudulot sa iyo
na magkasala, putulin mo na lang ito at itapon. Kasi ito yung ano, nababanggit minsan ng mga pari, mga pastor. Itapon mo na yung mga yan. Kairon laka an tadkulal hayatal a'raj o akta min an tulka finnari al abadiya wala kayadani au rijlan. So mas mainam daw ito, putulin mo na lang yan. Dahil ang mabuhay ka na inutil o may kapansanan ay mas mainam pa kaysa sa meron kang dalawang kamay at dalawang paa pero itatapon ka naman sa impyerno. Walyadu billah. So kahit dito, malinaw yung tungkol sa pero ano na dito bakas na lang ito. Siyempre mas marami sa nilalaman nito yung mali. At hindi nababanggit yung paraiso at impyerno dun sa Gospel of Barnabas. Nababanggit din dito na doon daw sa paraiso ang mga tao doon ay iinom at kakain. Pero hindi sila dudumi o iihi. Dahil wala nang maruming pagkain o inumin sa paraiso. Pero nga, yung Gospel of Barnabas hindi kinikilala ng mga Kristiyano. Hindi ito kasama sa kanilang mga aklat. Pero syempre, sa kabila ng mga pagkakaroon mga Saduceo, may mga Hudyo pa rin na naniniwala sa kabilang buhay at sa pagkabuhay. Muli, sa merong mga Saduceo, di ba, hindi sila naniniwala sa paraiso at impyerno. Pero sa Gospel ni Mateo, nababanggit na meron daw grupo ng mga Hudyo na pumunta kay Jesus at nakipagtalo sa kanila tungkol sa araw ng paghukom. At ito na nga yung mga Saduceo na hindi sila naniniwala sa kabilang buhay. At tumugon daw si Isa alayhis salam. So tinanong muna pala siya ng isang disipulo. Papasok ba sa paraiso ang katawan natin na ito? Nagtanong yung isang disipulo. Tapos sabi ni Jesus, mangilag ka o Pedro. Liban na lang na ikaw ay magiging Saduceo. So, ibig sabihin ni Jesus dito, ni Isa alayhis salam, kung ganyan ang paniniwala mo na hindi papasok sa paraiso yung katawan, katulad ka na ng mga Saduceo na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Dahil ang mga Saduceo daw ay nagsasabi na ang mga katawan ay hindi nabubuhaying muli. At sinasabi nila walang mga anghel. Na dahil dito, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay pagbabawal sa paraiso. Yung mga Saduceo, pagbabawalan silang makapasok sa paraiso dahil sa akida nila na baluktot. Sa mga Kristiyano, naniniwala na ang mga tao ay parurusahan o bibiyaan sa araw ng paghuhukom. Pero nga, ang paniniwala nila kaluluwa ang parurusahan sa impyerno at kaluluwa ang papasok sa paraiso. Ganyan din, meron din namang mga Muslim na namimiloso po na ganito din ang kanilang sinasabi. Pero alhamdulillah, malinaw sa atin ang tama. Merong paraiso, merong impyerno, katawan ang papasok dito sa mga ito at totoo ang araw ng paghuhukom at ang kabilang buhay. Alhamdulillah. So tutuloy natin to. Inshallah, yung sunod na talakayin na. Yung mga nakakatakot na mga mangyayari sa araw ng paghuhukom, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.